Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 04 April 2024. Bilisan natin ang basa para matapos tayo kaagad. Nandito na tayo sa Aklat ng Kawikaan, chapter 13. Pakisabayan ako ng basa guys para pare-pareho tayo dito matuto. Okay. Kawikaan, chapter 13, verse 1. Basa. Ang anak na may unawa ay nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Verse 2, natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Verse 3, ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Verse 4, ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad, ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Verse 5, ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Verse 6, ang maputi iningatan ng kanyang katwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. Verse 7, may taong nagkukunwang mayaman, subalit wala naman. Ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Verse 8, ang yaman ng isang tao ay pantubos sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap ito ay hindi nakababahala. Kawikaan chapter 13 verse 9, ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Verse 10, ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Verse 11 guys. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Verse 12, ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Verse 13, ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantipalaan. Verse 14, ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay, ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Verse 15, ang katalinohan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Kawikaan chapter 13 verse 16, ang katalinohan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa, sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Verse 17, ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Verse 18, kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng kahangalan. Verse 19, ang advices pwede mong tanggapin kapag mabuti, pero pag may advice naman sa'yo na masama, huwag mo namang tanggapin. Diba? Tsaka, huwag nating pangunahan yung plano ng iba. Dapat, di ba may kanya-kanya tayong plano, so huwag natin silang pangunahan, hanggang advice lang dapat tayo. So, yun na yun. Kasi, may ibang nag-a-advise na masama eh. So, ang kuhanin lang natin ng mga advices, yung mabuti. Okay, ulitin ko ha. Verse 17, Kawikaan chapter 13, verse 17, ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Verse 18, kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Verse 19, ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Yung sa akin guys, pang sariling opinion ko lang yun ha. Yung doon sa sa verse 18. May totoo naman talaga, may mga payong, alam mo yun, yung hindi maganda. So huwag mong sundin. Yung sundin mo lang is yung mabuti lang, at saka kung ano yung gusto mo, yun pa rin naman ang masusunod. Huwag ka makinig sa iba. Yung ikaw mismo ang sundin mo. Kung halimbawa alam mo namang maganda yung patutunguhan mo. Okay, verse 19, ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya,
Ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Verse 20, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Verse 21, ang hinaharap na masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Verse 22, ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa apo-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Verse 23, ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Verse 24, mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina, anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Ayan na guys, verse 24, magpagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina, anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. No, that's not true. Guys, kailangan talagang paluin. Kung sa bagay, yung mga anak ko nakakatikim ng ng palo din eh. Ang ibig ko sabihin, talaga. Pero huwag naman guys, ngayon may batas na tayo ha, yung ano ba tawag doon? Yung bawal na kasi yung saktan mo yung anak mo eh. May batas na ngayon yan, hindi ko lang alam kung anong klaseng, hindi ko lang ma-specify kung anong klaseng batas, basta bawal na yung saktan mo yung anak mo. Disiplinahin na lang guys. Okay, verse 24, mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina, anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Verse 25, ang matuwid ay sagana, pero guys, walang magulang na hindi magmamahal ng mga anak. Mahal kayo ng mga magulang. Hindi porket hindi kayo napapalo is hindi na kayo mahal. Kasi unang-una may batas na nga tayo na bawal na saktan ang mga anak. Okay, verse 24. Nung araw kasi to, nung panahon pa to ng Israel. Okay, verse 24. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina, anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Verse 25. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Verse 14, kaya nga sabi ko sa inyo guys pagka yung payong maganda, kuhanin natin. Yung payong hindi maganda, huwag natin kuhanin. Okay, verse 14. Ang matalinong babae ay nagtatag ng kanyang bahay. Okay, hindi verse 14, chapter 14 na ito. Sarap, nalilito na. Okay, alitin ko guys, Kawikaan, chapter 14, verse 1. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasag ng isang mangmang ang sariling tahanan. Verse 2, ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Verse 3, ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino ay nag-iingat sa mga salita niya. Verse 4, kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Okay. Kawikaan chapter 14 verse 4 guys. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Datapwat sa maraming baka, sagana ang anihan. Verse 5, ang tapat na saksi. Kasi may apostrophe Y guys eh. Ang tapat na saksi, hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Verse 6, ang mangmang ay nag-aaral pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Verse 7, iwasan mong makisama sa mga taong mangmang pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Verse 8, nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Verse 9, kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Verse 10, wala makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Verse 11, ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tulda ng matuwid ay hindi ibabagsak. Verse 12, guys, no, magtataka ka noong araw, di ba yung panahon ni Moises nung nag-aano pa sila sa ilang, di ba puro lang sila tulda, wala namang, hindi mo masabing katulad natin is may mga puro bato na ang bahay,
bibihira na lang yung ito nga tolda talaga oh. Ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. Kita mo naman kahit na matibay pa rin sila kahit sila lakad ng lakad ng araw. Di ba? Matibay pa rin sila Moises kahit tolda lang ang gamit. Pero magtataka ka talaga guys, no? Pero ang dami-dami nila. Ilang milyon sila yung tumatawid sila noon sa dagat. Tapos basta ganun sila ganun ang miracle noong araw. Hindi mo mapapaniwalaan kung hindi wala kang kapit masyado kay Father God. Kasi sobrang yung miracle guys. Sobrang halos kumbaga sa talagang hindi ka makapaniwala na mangyayari sa kanila yun. Yung makatawid sila sa dagat, ganun. Okay. Ulitin ko nga yung verse 11. Ang bahay, yung Kawikaan chapter 14 verse 11 guys. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. Verse 12, may daang matuwid sa tingin ng tao. Kasi tingin ko, nagkaroon na sila ng bahay na mga bato guys, o katulad ng ginagawa ni Solomon na kingdom, na kaharian. Yung yung natira na talaga sila doon sa pangako ni Father God na lugar kung saan magi-stay na talaga sila doon. Hindi katulad nung naglalakbay pa lang sila sa ilang, diba? Wala talaga silang permanent na bahay, so tolda lang talaga sila. Ulitin ko ulit, Kawikaan chapter 14 verse 11. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak. Kaya alam na natin yung nito guys. Syempre nababasa na natin yung naunang mga aklat. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. Verse 12, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Verse 13, sa gitna ng ligaya, maaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahay maaring magwakas sa panambitan. Verse 14, pagbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Verse 15, paniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Verse 16, ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay nagpapahamak dahil sa kapabayaan. Verse 17, ang taong mainit ang ulo ay makakagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Kaya nga guys, huwag kayong magdedesisyon ng mainit ang ulo nyo. Verse 18, ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino nagkakamit ng karunungan. Verse 19, ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Verse 20, ang taong mahirap kadalas ay tinalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Verse 21, ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin ligaya ang tinatamasa. Verse 22, ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti pagkakatiwalaan at igagalang. Verse 23, ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Verse 24, ang putong ng matalino ay ang kanyang karunungan, ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Verse 25, ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Verse 26, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Verse 27, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon nito ay malayo sa bitag ng kamatayan. Kawikaan chapter 14 verse 28, ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Verse 29, ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Kaya ako natawa guys, paano ka naman magiging pinuno kung wala namang tao, diba? Okay, ulit ko. Verse 29, Verse 28 ulit, ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan.
Verse 29, ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Verse 30, ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Verse 31, ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulung ay nagdudulot ng karangalan. Verse 32, ang masama ay binabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Kawikaan chapter 14 verse 33. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Verse 34, ang katwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Kawikaan chapter 14 verse 35, sa matalinong alipin ang amo ay nalugod, ngunit sa utosang walang isip siya ay napupot. Bukas na itong chapter 15 guys, sobra-sobra na oras natin. Bye everyone, God bless.